bago tayo mag-umpisa ay may gusto lang akong i-shout out, no? So, shout out pala kay Mark Lester Garisa at shout out din kay Marlon Backyard sa mga solidong subscribers natin. Shout out din kay Delta Fars Fernando. Shout out din kay Jezreel Gaspar. So, shout out. Shout out din kay Nick Doy TV. Shout out din kay Michael J. Casorla. At shout out din pala no kay Christopher Antoy. Shout out din kay Billy Brayo Lamanalo. Shout out sa iyo, bro. Shout out din kay Motobogs. At kay ano pala, shout out din pala kay kay Arnold Dan. Shout out din kay Justin Barameda. At saka shout out din kay kay Greg Bradley Villanueva, kay Richdale Finado. Yun, shout out. Shout out kay Christopher Sionelo. Alright, so ngayon hanggang dyan lang muna yung shoutout natin at sa next video natin ay mag-shoutout tayo ulit. Alright, so tara, umpisa na natin yung video natin at may isi-share lang ako kung ano yung mga manok na ibebenta natin. Good morning mga kasarge, update ko lang pala kayo sa mga alaga natin na sisiw. So, ito na sila ngayon mga kasarge. Malalaki na yung mga alagang sisiw natin at mga malulusog, no? So, hanggang sa lumaki sila ay dito na sila namamalagi sa breeding area, no? At safe naman sila dito dahil sinarado natin yung palibot ng ng yero. So, yun nga lang mga kasarge, kulang na ng isa dahil nakaraan ay 6 to. Sa video natin, nakarang video natin ay 6 to. So ngayon ay 5 na lang. Siguro yung isa ay kinain ng pusa, no? Nakalabas siguro. Kasi dito sa mga gilid ay may mga butas pa yan dati na hindi natin nakita, kaya nakalabas siguro yung isang piraso, kaya nakain ng ng pusa. Kasi yung mga pusa dito, mga kasarge, ay mga abangers lang yan. Yan, at ang pinapakain ko pala sa kanila mga kasards ay chick grower crumble na XL. Dahil okay na sila, no? Kaya na nilang lunukin yung chick grower na XL. Kung hindi XL, meron namang Integra 2000. So hinahaluan ko na lang to mga kasards ng pigeon pellets para sa inahin, no? Yan, at lalagyan ko pa mamaya ng tubig. So ito na yung update ng ating mga alagang sisiw. Ayan, at mga malalaki na. So bala ko sana dito mga kasards ay ibenta ko na tong mga alagang sisiw, no, kasama yung inahin. So di ko alam, no, kung sino makapanood ng vlog na to at kung sino yung malapit dito. Ibenta ko na lang to package deal, at balak ko sana na soon na lang ako magsimula ulit na mag-alaga ng pulo na manok. Mag-aalaga pa naman ako ngayon, kaso ay pa unti-unti na lang. So kung sino man yung makapanood nito at malapit lang dito, bilhin nyo na lang, no, yung inahin kasama yung mga sisiw. At hindi rin naman kayo magsisisi sa mga sisiw dahil yung mga malulusog naman at mga malalaki. Yung tatay nito ay yung purong puting manok, yung purong puti yung balahibo, yung white asin natin, yun yung tatay. Right, so ito yung update ng ating mga alagang sisiw mga kasards. Yan, at unti-unti na silang lumalaki, no? So far ay mga malulusog naman yung mga alaga natin. So ayun, at uhaw na uhaw yung ating alagang sisiw. Ilagyan na natin ng tubig mga kasards. Yan. 3 kulay puti
Yan, dalawa dito, isa dyan. At dalawang gray na sisiw. So uhaw na uhaw yung mga alaga natin, no. So ngayon mga kasards ay hindi ko nalagyan ng ano to, no, ng vitamina. Plain na tubig lang to. Pero kung naglalagay ako ng vitamina mga kasards, yung nilalagay ko na vitamina ay Vitamin Pro. Yan. Kung hindi Vitamin Pro ay Bitrasin. So dalawa lang yung ginagamit natin na vitamina, no, para sa ating mga alagang sisiw at saka sa ibang mga manok pa natin. Alright, so tingnan natin doon sa kabila mga kasards yung update ng ating mga alagang manok, kung gaano na sila kalaki ngayon, no, at kung para ma-update ko rin kayo. So tara, punta tayo doon sa kabila mga kasards. Let's go. So dito na tayo mga kasards. Ito na pala yung update ng ating mga alagang manok dito. So yung nagdagdag lang naman sa atin na manok is yung mga sisiyo, no? At ito na yung mga dati nating manok. So update ko na lang kayo, no? So itong kinakain nila mga kasards ay pigeon pellets. At dalawang babaeng manok dito. At yung lalaking manok dito ay 5. So yan. So may mga manok lang ako dito mga kasards, no, na bala kong ibenta. Dahil magsimula na lang ako ulit sa kakaunti lang muna, no, dahil medyo masakit na rin yung presyo ng feeds ngayon. Mataas yung presyo ng feeds at hindi naman masyadong ngayon nabenta yung manok dahil hindi pa season ng bilihan ng manok. Dahil yung bilihan ng manok mga kasards ay minsan ay ano rin, no, by season din. Halimbawa mga December, mga ganun, may mga okasyon doon talaga mabenta yung manok. Tsaka yung kapag may mga event na naghahanap sila ng tandang. So sa ngayon ay medyo wala pa rin naman mga sards, no? Pero kung sino naman yung makapanood at malapit lang dito, pwede naman kayong mag-message sa akin basta malapit lang kayo, no? Dahil hindi tayo nagsiship kasi ng alagang manok. So pasensya na sa mga malayong lugar dyan, no? Gustuin ko man na makabenta sa inyo ay hindi tayo nagsiship ng manok. Ito mga kasards ay binibenta ko to, no? Itong Brazilian na asil natin. So try ko buksan mga kasards, no? Or wag na lang siguro. Kita nyo naman siguro sa camera, malaki na rin yung alagang manok natin. Ito ay nasa 6 months old, going to 7 months. Ayan. So matangkad na manok na rin mga kasards. At dito, yan, ito yung piniper natin na Black Horse at saka Brazilian. So maganda itong babaeng manok. Ito yung bala ko na iwan. So hindi ko muna ito ibibenta. Kung itong dalawa mga kasards ay nag-aalinlangan ako kung ibibenta ko o hindi, dahil ito talaga yung siniperate natin na, na manok. So pwede ko na itong tanggalin mga kasards. Yan. Op. Tatanggalin ko na lang to, no, dahil kung naalala nyo sa mga nakaraang video natin, nilagyan natin ng ganito dahil kasya silang makalabas. So ngayon ay malaki na yung alagang manok natin, hindi na sila kasya dito. Ang bilis lumaki ng mga manok na to. Pag may laing Shamu ay mabilis lumaki talaga, no. Itong dalawa na to, no. So pag-isipan ko na lang muna mga kasards kung ibebenta ko tong dalawa, no, dahil nasasayangan talaga ako. Dahil ang bilis nila lumaki at yun, no? At mga healthy yung mga manok natin dito. So sa next video na lang natin siguro mga kasards ilabas tong mga manok natin, no? Dahil baka tapusin tayo ng oras dahil may mga ginagawa pa tayo, no? May trabaho pa tayo. Kaya siguro nakikita nyo naman sa camera. Kayo na lang bahala mag-estimate kung gaano kalaki. Yan.
Dahil dito ay nilagyan natin ng ganito dahil kasya sila dati dito. Ang bilis lang. So ngayon ay ito ng pilit na lumabas la dito, hindi mas lakas siya. So subukan ko tagalin. So malalim pala yung pagkapako ko, no? Kaya di kaya ng kamay ko, no? So anuhin na lang natin ng martilyo, bunutin. Gusto ko sanang ilabas at ipakita sinukit sa gitna, no? Pero parang klaro naman sa camera. Ito ay yung lahi nito mga sards, Brazilian Shamo X Asel. So crossbreed pa rin ng Shamo Asel mga kasards. Pero sa nakita ko dito sa mga alagang manok natin ay talagang lumalabas talaga yung lahi ng Shamo, no? Dahil yung mga kapatid nito ay mga maliliit. Ito sila ay ang bilis lumaki. Ano? Kaya kakalagay ko lang, pero ang bilis maubos ng pagkain. Nakataka kumain ng mga alagang manok natin. Right. So dito mga kasards, yung ibibinta ko siguro dito, yung babaeng manok, no, yung Malaysian Asel natin. Ayan. Sayang man, pero kailangan nating magbawas. Magandang babaeng manok to mga kasards, kung gusto nyong magparami ng hulo na manok. Dahil yung kinunan ko nito mga kasards ay nag-uwak din. At yung sa linyada nito ay winner naman yung parents nito. Hindi itong puti, itong isang brown. Wait lang, ibuksan ko konti para makita nyo. Ayan. So binibenta ko yan mga kasards. So itong muna, itong puti mga kasards ay kunan muna natin to ng rasa, no? Dahil kakakuha ko lang kasi ng rasa nito. So itong brown na lang na babaeng manok yung binibenta natin. So malapit kayo dito at or type nyo, pwede nyo subukan. Mag message na lang tayo, no, kung magkano yung presyo. Yung brown na manok, yung babae. Alright. At dito, so ito ay hindi lang muna, no, dahil bala ko pa magparami nito. Sayang to, at malaking manok tong babaeng manok na to. Tingnan nyo naman yung ulo nito, laki. Pati yung katawan ang laki. Yan, no. Ito na pala yung mga Rhode Island chicken natin, no. Mabuti naman to mga kasards pag nailipat na natin or ipaalaga natin doon kay tropa, at para makapagparami tayo nitong Rhode Island chicken, no. Yan, ang lalaki na ng ating Rhode Island chicken. At itong babaeng manok pwede na, ready to breed na rin to, dahil sa nakikita ko ay kukupahan sana nito, no. At itong Rhode Island chicken natin na babae ay magkupakupa na rin. So try na natin magparami ng ganitong lahi mga kasards. Subukan natin. Kahit yung ma-harvest lang natin ito yung mga itlog. Gusto ko sana, yung plano ko sana mga kasards ay mag-ano tayo nito, no, mag-breed tayo ng Rhode Island chicken, at yung gusto ko talaga ay paitlogan. So hindi tayo mag-focus sa isang lahi lang, nabawa hulo na manok, at gusto din natin i-try yung ibang kasa ng manok din. Yan, yung karne nito mga sards ay masarap din to, at medyo pricey din tong mga ganitong klaseng manok. Yan. Yan, ang babaeng manok natin, ang ganda, oh. Yan. Pero malaki talaga tong lalaking manok. So mabuti to pag nailipat na natin sa malawak na area para makapagparami sila, makapag-itlog. So hindi to naglilimlim yung Rhode Island chicken. Siguro i-incubate natin or baka may makunan tayo ng iba pang ano, no, sisiw na Rhode Island at makapagparami tayo. So isa sa mga binibenta kong mga sards ay ito, no. So binibenta ko pala to, itong babaeng manok. Yan. So hindi pa to nagpapakasta.
Hindi pa to nagpapakupa, pero tingnan nyo naman mga ka-search, oh, babaeng manok. Pero ang laki na, no, ang tangkad. Yung nanay niya kanina, yung pinakita ko na yung malaking ulo na gray. Yung kanina sa video, ito yung anak niya. Yun yung nanay niya. Parehas talaga sila ng paa, oh. Green legs. Brazilian Asel. Brazilian Asel Examo. So, ayun, oh. Babaeng manok. Kung gusto niyo mag-breed ng medyo malaki-laking breed, ito magandang ipare sa tandang niyo. Sana ay malapit lang kayo dito na, at kung sino yung malapit dito, siya na lang yung kumuha nito. Dahil hindi kasi ako nag-ship ng manok at di ko alam kung saan yung shipping dito. So medyo mahal din kasi yung presyohan pag may shipping. Kasi hindi naman kamahalan yung pagbibenta natin ng manok mga ka-search. Mura lang naman tayo magbenta. Minsan medyo lugi tayo, pero no choice tayo. Kailangan nating ma-dispose yung iba dahil dumadami na sila. Pero kung meron din namang buyer na nakakaintindi kung magkano talaga yung presyohan ng ulo ng manok na Asel o Examo, eh talagang mahal yan. Pero minsan pag may buyer tayo na gustong gusto niya talaga, binibigay natin sa tamang presyo lang na hindi naman tayo malulugi at yun, at makakabawi naman tayo sa feeds na binibigay ng ating alagang manok. Dahil hindi lang naman feeds, dahil minsan ay binibitamina pa natin. Yan, napakagandang babaeng manok. Ito mga ka-search, ito binibenta ko rin to. Yan, dalawang babaeng manok. Baka may naghahanap sa inyo dyan ng babaeng manok na gusto nyong iper sa tandang nyo. Ito, bakante itong dalawa. Yung nanay nito yung brown na manok, yung Malaysian Asel natin. Yung tatay is yung Brazilian na malaki. So maganda ding to mga ka-search. Palahi to. Ito maganda tong isa, oh. Brown, tapos yung paa niya ay may halong black legs. Kahit saan naman lang dito sa dalawa. So ito ay nasa mga search, no? Nasa 5 months going to 6 months. Yan. At maya ay ready to breed na rin to mga ka-search. Kasi dito mga ka-search, kung hindi to mabibili yung mga babaeng manok natin, ay kinakatay natin to, no? At kung may mga okasyon dito ay inihanda natin. Masarap iluto to mga ka-search, lalo na yung mga babaeng manok. Dahil yung kinakain nila ay purong feeds. So minsan lang sila makakalabas at tinitiyak natin na malinis talaga yung kinakain nila dahil purong feeds, no? At hindi sila nakakatuka na kung ano-ano. Minsan pag binibitawan natin, pero bihira lang. Ayun, malulusog at matataba naman yung mga babaeng manok natin. Kung sino yung may gusto nito at naghahanap ng babaeng manok, ay pwede nyong mag-PM kayo sa akin at pili lang kayo dito sa dalawa or yung isa kanina. Siyempre kung malaki ay medyo magdagdag tayo ng price para hindi naman tayo malugi sa feeds, no? Alam nyo naman kung gaano kamahal yung feeds ngayon. So para lang tayo, bawi rin natin yung nagastos natin sa feeds. Yan. Para tuloy-tuloy yung pag-alaga natin ng manok, dahil pag nawalan tayo ng budget sa pagkain nila ay wala tayong magawa dahil ay kakatayin na natin. So sa ngayon ay may budget pa naman tayo at isang tulong din para makapagpatuloy tayo ng pagmamanok is yung may ibili tayo ng pagkain nila, no? At vitamina. Alright, so ito yung dalawa na binibenta natin. Malaysian Brazilian yung breed nito. So ganito lang yung mga mukha nila mga ka-search. Hindi naman kagandahan pero may breed. Subukan nyo na lang. Kung maganda yung kalidad at
magandang gawing material, pwede naman kayong bumalik-balik dito para pumili ulit ng kung ano na naman yung lahi yung binibreed natin. Ito pala mga kasards, ito yung kapatid ng dalawang manok natin kanina na nilagyan natin ng harang. So ito yung kapatid niya, no, yung dalawang manok kanina na Brazilian Shamu natin kanina. So anuhin ko ng konti, no, para makita nyo. Ayan. So kung nakita nyo yung pagkakaiba ay malaki talaga yung dalawa na yun, no. So ito ay babaeng manok pero maganda rin yung ano, no, yung mukha niya. Green ano rin. May pagka black legs din yung ano na, yung paa. Yan. So ito ay binibenta ko rin to mga kasards, no. At tayo na lang bahalang mag-usap kung magkano yung presyo nito. Ito ay babaeng manok. Ito maganda tong gawing material din. Yung nanay nito yung malaking ulo na babaeng manok kanina na pinakita ko sa inyo. Ano niya pa to? Ito pa yung anak niya. So just comment below lang, no, or mag direct PM na lang kayo sa messenger ko. Sana ay malapit lang kayo, no, para mabilisan lang yung transaksyon natin. Alright, at dito ito ay pang ano lang to, pang ihaw to. Ito yung kapatid niya pa to ng dalawa kanina. Medyo maliit-liit. Hindi ko to binibenta dahil ano to, pang katay to, no. At yung kuko niyan sa paa ay ano, na putol, kaya pangit niyan ibenta. At saka hindi masyadong kalakihan, medyo maliit, kaya pangkatay na lang to. Alright, so kung sino may ito, kung sino yung may gusto nito, ito ay napakagandang babaeng manok. Ayan. Alright, so ayun. Ito yung mga manok na binibenta natin. At yung mga kanina na ipinakita ko sa inyo.